Araw ng Biyernes, araw ng debosyon. Kaya't bigyan natin ng parangal, papuri at pasasalamat ang ating pinakamamahal, ang Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Maganda rin sa pagtitipon natin sa araw ng debosyon na ito, ay lumilingon din tayo sa isang santo na pinagdiriwang natin ngayon, si San Isidro Labrador. At maganda makita sa buhay ni San Isidro, at marahil dito sa atin sa Pilipinas ay kilala si San Isidro, no, maraming kapilya na ang pangalan ay namimintuho kay San Isidro Labrador. Kaya maganda makita na ang kanyang halimbawa. At si San Isidro ay isang magsasaka. Siya ay nagtatrabaho, pero sa kanyang pagtatrabaho ay sinamahan niya ito ng pananalangin. Sino dito ang nananalangin bago magtrabaho? Maganda ba yung una nating matutunan kay San Isidro ang kanyang buhay sa pananalangin. At bilang isang deboto ng Poong Nazareno, ang tunay na deboto ng Nazareno, nananalangin. Nagkasama sa kanyang pang-araw-araw na buhay ang pagdarasal. Hindi kapag may problema lang, hindi kapag Biyernes lamang, kundi araw-araw ng kanyang buhay, lagi niyang iniisip ang Diyos. Dahil kung tayo ay nananalangin, iniisip natin ang Diyos. Ang tao nakakalimot sa Diyos, hindi na nananalangin. Dahil ang panalangin ay tanda ng ating ugnayan sa Diyos. Prayer is our connection and our way of relationship to God. Dahil sa panalangin, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Kaya sana sa buhay ng isang deboto ng Poong Nazareno, tayo ay nananalangin. Hindi lang kapag masaya ang lahat. Hindi lang kapag magulo ang lahat. Kundi araw-araw dahil mahalaga sa atin ang Diyos. Pangalawa na pwede nating matutunan kay San Isidro sa araw na ito, dahil sa kanyang paghahanap buhay, siya ay nagmamalasakit. Ang isang magsasaka ay umaani, nagtatanim, pero hindi para sa kanya, para may makain ang iba. Hindi ba ang kinakain natin ay bunga ng pagsasaka ng mga magsasaka? Sa kanilang paghihirap, may nakakain tayo. Kaya sa kanilang pagpapagal, isang paraan ng kanilang pagmamalasakit ay para sa iba ang pagtatrabaho nila. Kaya natutunan natin sa larawan na ito ni San Isidro Labrador na ang daan din natin sa pagiging banal ay hindi pag-isip sa sarili, sa sariling ambisyon, sa sariling pagnanais, kundi ang daan natin sa pagiging banal ay ang pagmamalasakit natin sa kapwa natin. We think less of ourselves and we think more about others. Pwede naman siguro sabihin ni San Isidro, pagod na ako, bahala na kayo. Basta ako, may makakain ako, yung aanihin ko para sa akin na ito, bahala na kayo. Bahala kayo magutom dyan. Hindi eh. Sa kanyang paghahanap buhay, ipinapakita niya ang pagmamalasakit. Kaya maganda rin para sa atin, bilang mga deboto ng Poong Nazareno at bilang mga Kristiyano nagmamahal sa Kanya, matuto rin tayo sa halimbawa ni San Isidro na ang daan ng pagiging banal ay ang daan ng pagmamalasakit.
Ang paghahanap buhay ay hindi lang pagtupad sa iyong mga pangarap, kundi ang paghahanap buhay ay daan din sa pagiging banal. Dahil sa iyong paghahanap buhay, binibigyan mo ng magandang kinabukasan ng iyong kapwa, ang iyong pamilya. At sa iyong paghahanap buhay, nagiging paraan din ito ng pagmamalasakit mo sa iba. We think less of ourselves and more about others. Kaya sana sa araw na ito, sa ating pamimintuho sa Poong Nazareno, nakasama din at kalakbay natin sa araw na ito, si San Isidro Labrador, isang deboto ni Jesus. Dahil sa kanyang buhay at pag-aalay ng sarili para kay Jesus, binuksan niya at naging namuhay siya ng banal at may pamumuhay sa aral at turo ng Diyos. Sana tayo din, bilang mga Kristiyano, at tumitingin sa mga halimbawa ng mga santo, bilang mga modelo natin bilang Kristiyano, na ang tunay na deboto ng Poong Nazareno ay nanalangin lagi. Dahil mahalaga sa kanya ang pakikitungo niya sa Diyos. Ang tunay na deboto ng Poong Nazareno, hindi iniisip ang sarili, kundi umiisip ng pamamaraan para magmalasakit sa iba, lalo na sa kanyang paghahanap buhay. At kung ang dalawang ito ay magkakasama sa buhay natin, tayo ay nagiging banal, tayo ay nagiging kamukha ni Jesus sa lahat. Amen.